Nag-apply ka na naman ba sa mga loan application tapos boom, rejected na naman? Ayan guys same tayo ng experience. Yung kahit ilang beses na nating itry na mag-apply, laging denied, laging disapproved, laging audit rejected. Yung akala mo approve ka na tapos sa huli papaasahin ka lang pala. Nakakainis yung mga ganong loan application, di ba? Pero guys, aminin man natin sa hindi, may dahilan kung bakit tayo laging na-approve. Kung bakit nangyayari sa atin yan. At ngayon, yan yung pag-uusapan natin dito sa vlog natin. Kung bakit nga ba lagi tayong nare-reject kahit ilang beses na tayong mag-try. So dito guys, mag-share rin po ako ng ilang ways para ma-approve ka na next time. Diba yun yung gusto natin? Ma-approve tayo next time? So malay mo guys, after ko i-vlog to, approve ka na sa susunod na a-applyan mong loan app. Pero syempre, bago muna tayo dumako sa ating vlog, patalastas muna kung hindi ka pa dyan nakasubscribe at gusto mong sumali sa aking pa-weekly Gcash giveaway. Don't forget to click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated lagi sa mga vlogs ko. At syempre, 5 lucky winners po yung aking pinipili every Monday, kaya ano pang inaantay mo dyan? Don't forget to like this video at mag-iwan ng comment dyan sa comment section para may entry ka na rin sa last Monday of the month, which is pa-cellphone giveaway naman po ang aking ipamimigay sa last Monday of the month. So, abang-abang kayo guys, kasi marami na pong nanalo dito at paulit-ulit pa rin na nanalo. So, tiyaga lang po, no? At ito na nga guys, sabay-sabay na nating pag-usapan kung paano ka ma-approve sa next OLA na a-applyan mo. So, if you are interested, keep watching. So, disclaimer nyo guys, ito pong mga sasabihin ko dito is based lamang po sa mga napapansin ko at based lamang din po sa experience ko sa pag-utang ko sa mga OLA. So, ito guys yung nakikita kong dahilan na rin kasi yung ilan dito talaga is meron ako. Okay, real talk lang tayo guys ha. So, ito guys, narito yung mga ilang kadahilanan kung bakit tayo laging nade-deny, nare-reject sa mga OLA na ina-apply natin. Una guys, meron tayong mababang credit score. Sa apps tulad po ng Gcash, meron silang tinatawag dyan na G-score. Hindi ka makakapag-open ng kanilang borrower services like G-loan, G-credit, hanggat hindi mataas yung iyong G-score. Eh, bakit nga ba nababa yung ating credit score o kaya yung G-score? So, sa aking obserbasyon guys, nakaka-apekto po dyan kapag ikaw ay na-late ang payment ng iyong due date. Late ka magbayad, hindi mo agad nabayaran yung utang mo, o kaya naman, may utang ka na sa dating loan application na hindi mo binabayaran. So, nakakababa po yun ng iyong credit score. Kaya kung ikaw ay may previous na utang sa mga ibang OLA o kaya naman na late yung iyong pagbabayad, naka-record po yan. May bad record ka na agad if ever na ginawa mo yung mga yan. Kalawa po sa dahilan kung bakit tayo laging nare-reject is mali or kulang yung information na pinapasa natin. Hindi tugma yung information mo dun sa pinasa mong ID. O kaya naman minsan nang hihingi sila ng proof of income, wala kang naipasa. At hindi tugma yung mga information na nilalagay mo dun sa database nila. Kaya auto-reject talaga yun, guys. Kasi kahit maliit na tayo po, common na maire-reject ka talaga nila. Next po na dahilan is wala kang digital footprint o wala kang credit score. Kung ikaw ay first time na uutang, wala silang magiging basehan ng credit history mo. So, minsan ganun kasi. Kasi may ibang loan application po na nangangailangan ng credit history. Kasi wala silang magiging basehan kung ikaw ba ay responsableng magbayad, kung ikaw ba ay merong late payment o hindi binayarang OLA, wala silang magiging basehan kapag wala kang credit score. Pero depende pa rin yan guys kasi may ibang OLA naman na hindi na kailangan ng credit history. So kung ang loan app na inutangan mo is need ng credit history, talagang marareject ka po dito kung ikaw ay first time. Next is kung ikaw naman po ay blacklisted sa ibang application. May mga ibang online loan application po kasi na nag-share sila ng data nila. O kaya naman may mga OLA na magkakasisteret dyan guys. Mga sister company, nag-share sila ng mga information na ganyan, na if ever man na halimbawa, uy, si ganito umutang sa akin, ano bang record nito? Ano ba ang history nito? So, yon. Or for example, hindi ka nagbayad kay Juanhan. So, malalaman yan ni Cashalo, ni Mabilis Cash, ni Mr. Cash, malalaman yon guys, no? Kasi once na na-flag ka sa isang loan application, parang domino effect na yan, guys. Kahit ibang app, aayawan ka talaga nila. Kaya ingatan ang inyong credit history. At ang panglima na maaaring dahilan is, sabay-sabay kang
nag-a-apply sa mga iba't ibang loan apps. Yes po, nakikita nila yun guys. Kung sabay-sabay kang mag-a-apply sa mga loan app na yun, mukhang makikita nila na desperado ka, which is red flag yun para sa kanila. O kaya naman, i-sure mo na yung loan application na a-applyan mo ngayon is hindi magkakasisteret. No, may mga ganun kasing loan application na iisa lang pala yung pinagmulan. So dito naman guys, sabihin ko sa inyo yung ilang tips para ma-approve kayo next time. So ito naman yung gagawin nyo guys. So ano ba dapat mong gawin para tumaas yung chance mo na ma-approve ka na next time? Ito guys, ang solid na tips para sa inyo guys. Una guys, isimulan mo sa maliit at legit na mga loan apps. Halimbawa, gamitin mo si Tala, si Kasyalo, si Bilis. So minsan kasi 500 to 1,000 pesos. Minsan kasi ang pinapautang nila is like 500 to 1,000 pesos lamang muna sa first time. At kung makakapagbayad ka po on time, makikita nila yan sa system nila at agad-agad naman natataas yung iyong credit limit. O, diba? Simulan mo sa maliit, guys. Huwag ka kaagad mag-expect ng mga malalaking loan. So, ikalawang tips, guys, bayaran sa tamang oras. O kaya naman mas maaga pa if ever na may pera ka na. Kung halimbawa, kung ikaw ay may due date sa 30, magbayad ka na ng 28 o kaya naman 29. Kasi minsan, katulad ng G-loan, kapag nagbayad ka na mas maaga, may mga cashback pa yan, diba? O, diba? Kasi minsan, sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin na, may utang pala ako sa ganito, which is, nagkakaroon tayo ng delay or ng late payment. Kaya dun nasisira yung ating credit history. Kaya magbayad ka na lang ng advance o kaya naman on time talaga. Number 3 guys na tips, kumpletuhin at i-double check ang iyong personal details. Kasi nga sabi ko kanina, wrong typo mo lang, pwede ka nang ma-reject ka agad. Kahit anong government ID, basta malinaw, gora na yan guys. Address at trabaho, dapat tugma yan sa ID mo. At iwasang gumamit ng information ng iba. Diyan talaga nagkakaroon ng malaking problema sa details mo. Pang-apat na tips guys, syempre, wag mong pagsabay-sabayin ang pag-apply sa mga loan app. Isa-isa lang guys ang pag-apply. Hayaan mo muna or bigyan mo muna sila ng chance na mag-reflect sa credit system mo. No, isa lang. Kung maaari nga one loan up per day kung kaya mo, di ba? At itong susunod kong tips, hindi ko alam kung applicable pa rin, pero kung ikaw po ay merong utang na hindi pa nababayaran, bayaran mo po kahit late na. Pero ito naman guys, is depende pa rin. Kasi di ba may mga OLA talaga na hindi na nag-e-exist. O kaya naman, may mga OLA na auto-reloan lang, hindi ka man nag-reloan, pero may record ka sa kanila na nangutang ka. Aba, bakit mo babayaran kung di ka man nangutang pala, diba? So, bayaran nyo lang guys, yung mga legit talaga. Kung may utang kayo sa G-loan, sa G-credit, bayaran nyo kahit late, guys. Kasi may ibang loan application kasi na kapag nakikita ka nagsiseryoso sa pagbabayad, bibigyan ka ng chance. Minsan nga nagbibigay sila ng discount na ganito na lang yung babayaran mo, diba? Kapag ikaw po ay nakiusap sa kanila, may mga ganung loan application, guys. Hingi ka lang ng pasensya, maunawa naman nila yan. May mga mababait naman talaga pong mga online loan application. So, hindi naman lahat is talagang grabe, no? At last na tip ko, guys, gumamit kayo, guys, ng mga loan application na may lower requirements. Anong ibig ko sabihin? Like kay G-loan, halimbawa, o kaya kay G-credit. Kung matagal mo nang ginagamit si GCash, o kaya naman ay kung ikaw ay may GCash dyan na matagal mo nang ginagamit, o try mo si G-loan, si G-credit. O kaya naman si Tala, okay to para sa mga first-time borrowers. Si Bilis, na pwede pang shopping. At may mga merchants partners pa. Pwede kang mag-try sa mga yun, guys. Para ma-build din yung iyong credit history at para maging okay na sa susunod na pag-apply mo sa ibang loan application. Alam ko naman talaga na nakaka-frustrate, lalo na kung kailangan mo talaga ng pera tapos bigla kang na-reject sa isang loan application na in-applyan mo pa lang. Pero tandaan mo guys, hindi ka po mare-reject habang buhay. Kaya ingatan mo po yung mga credit history nyo sa mga loan application kasi maaari pong mag-reflect yan in the future kapag kayo uutang ng malakihang pera. So next time na pag-apply mo, be honest, be responsible, at syempre maging disiplinado sa pagbabayad sa mga online loan application. So, huwag kayong uutang kapag wala kayong inaasang pambayad. Huwag kayong uutang kung hindi nyo kayang bayaran. Ang pag-utang po ay hindi masama. Ito po ay nakakatulong at hindi nakakatrap. Pero nasa sayo yan kung gagawin mong panandalian or panghabang buhay na problema mo, guys. So, yan lang, guys, yung ating vlog for today na ilang kadahilanan kung bakit ka na-reject at ilang tips para ma-approve ka
ka na sa next apply mo sa ibang loan application. So, sana may nakuha kayong idea and sana ma-approve na tayong sabay-sabay sa mga loan app na legit na ating itatry ngayong 2025. So, yan. Kung kayo may mga suggestion din or ilang tips, no, sa mga baguhan pa lang dyan, pwede nyo po dyang i-share sa comment section para at least may karagdagang idea sila, guys. And kung kayo may mga katanungan, i-comment nyo lang din po dyan sa baba. So, if ever man po na hindi ka pa nakasubscribe, kindly click the subscribe button, turn on the notification bell, and be updated sa gantong usapan, lalong-lalo na sa mga bagong OLA na naglalabasan dyan online. So, para ma-aware din tayo sa kanila, no? So, that's it. Bye-bye na muna for now, guys. See you on my next video.